Hallelujah, hallelujah. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabatin pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola, ang pundador ng mga Jesuita, ang mga pari sa Ateneo, sa Xavier, sa PGH, ang mga misyonero at batikan na mga spiritual director. Sapagkat si San Ignacio ay nagambag sa simbahan ng isang napakagandang proseso na tinatawag nating pagninilay at pagsusuri o discernment process. Ito'y bunga ng sarili niyang buhay. Siya po ay galing sa isang mayamang pamilya at inasam niyang maging isang sundalo. Meron silang palasyo at sila'y naging katiwala ng kaharian. Kung kaya nga't sila'y pinadadala upang ipagtanggol ang kaharian. At yun ang pangarap ni San Ignacio. Yumaman, sumikat, maging malakas, at makilalang isang mahusay na sundalo at malay mo, masama pa siya sa korte ng hari. Ngunit sa isa sa mga digmaang kanyang pinuntahan ay tinamaan ng kanyon ang kanyang paa. Kaya't napilay siya halos at naratay sa kama ng matagal na panahon. At habang siya'y nagpapagaling, dahil siya rin ay maaral at mabasa, naghahanap siya ng libro. Ngunit doon sa kinalulugaran niya, dalawa lang ang librong mayroon. Ang buhay ni Kristo at ang buhay ng mga santo. Wala siyang magawa. Wala pa namang YouTube noon, Netflix.
At wala siya ibang pwedeng basahin at siya'y nasa kama lamang. Kaya yun ang kanyang mga nabasa. Ang buhay ni Kristo at ang buhay ng mga santo. At dahil din sa pangyayaring iyon, na nagkakrisis siya, biruin mo, pangarap mo maging isang sundalo, pangarap mong makilala at nabalda ka, ito'y nakasira ng kanyang loob. At alam na niya na hindi na mangyayari ang kanyang pangarap dahil mahihirapan na siyang lumusob sa mga digmaan. At dito rin siya animoy nahipo ng Panginoon. Na siya'y tinawag at pinamumuka sa kanya, ano ba talaga ang saysay ng buhay? Ano ba talaga ang makapagbibigay kagalakan, kaganapan sa buhay? At dito, natutunan ni San Ignacio ang kahalagahan. Hanapin mo kung ano ang pinakamahalaga sa buhay. Lahat naman tayo may hinahanap. Pero ang tanong, yung bang hinahanap natin, ito ang pinakamahalaga? Baka yung pinagugulan mo ng lakas, ng panahon, ng lahat-lahat sa buhay mo. Ngayon, anong pinag-uukulan mo ng labi sa buhay mo? Yung trabaho mo? Yung love life mo? Yung pag-aaral mo? Ngayon, alam natin, marami na ang abala. Maghahalala na uli. Magpapatayan, magsisiraan, magbabayaran, magkakasakitan para lang sa pwesto. Yan ba ang pinakamahalaga? Ngunit may pangalawa pang tanong si San Ignacio. Bukod sa hanapin mo, ano ba ang pinakamahalaga sa buhay mo? Para raw malaman natin kung ano yung pinakamahalaga, ano raw yung pangmatagalan talaga sa buhay? Ano yung talagang tatagal? Yun daw ang isang mainam na sukatan para mahanap mo kung ano ang pinakamahalaga sa buhay. At yun yung napansin ni San Ignacio, lalo na nung nagbabasa sa buhay ni Kristo at ng mga santo, at maging sa pagtingin niya sa mga nangyayari sa buhay. Yun daw ligaya ng mundo, pag naibigay sa'yo, agad-agad masaya ka. Pero, di kalaunan, nawawala rin yung saya. Sa iba nga, ang nangyayari pa, hindi lang nawawala yung saya, nalulungkot pa. Hindi ho ba ganun din ang karanasan natin? Minsan gusto mo yung pagkain, tuwan-tuwa ka, nakuha mo ang paborito mong pagkain. Pagkatapos sa isang oras, wala na. Wala na yung saya mo. Tapos ang 2 oras, gutom ka na uli. Nakuha mo lahat, yung pera. Yung iba nga nung una, ang saya-saya mo nagkapera. Pero yung ibang nagkapera, parang lalong lumungkot ang buhay. Kasi ngayon, lagi siyang ninenervyos, baka nakawin tong pera ko. Baka nakikipagkaibigan lang sa akin to dahil may pera ako. Baka yung inaalagaan lang ako nito dahil may mamanahin sa akin. Napansin nyo, sa halip na maging masaya bandang huli, nawala na yung saya, naging miserable pa. Diba yung isang beses, nakapagnakaw, nakapatay, pero sumuko din sa pulis. Anong sabi niya? Nung nakuha ko yung pera, akala ko okay na, pero hindi ako makatulog. Binabagabag ako ng konsyensya ko. Naguguluhan ako. Yun daw ang huwad na kaligayahan. Sandali lang, tapos papalitan pa ng kalungkutan at kaguluhan. Sa kabilang banda, katulad ng nangyari sa Poong Nazareno, katulad ng nangyari sa mga santo, narito po sa atin si San Clemente, isang martir.
Napansin niyo po, si San Lorenzo, si San Pedro Calungsod. Napansin niyo po yung mga santo natin, maging ang mahal na Birheng Maria at lalo na sapagkat ginagaya lang naman nating lahat si Jesus Nazareno, may sakit, may hirap. Kaya nga pag nakita natin ang Poong Nazareno, nakita natin paghihirap. Pero bakit sa Kanya pa rin tayo tumatakbo? Kasi alam natin, hindi magtatagal yung hirap. Papalitan ng hirap ng kagalakan at kaluwalhatian. Siguro nga, sila San Lorenzo, si San Pedro Calungsod, pinatay sila, pinahirapan sila. Pero sandali lang yun. Ang kapalit na kagalakan at kaluwalhatian, pangmatagalan, panghabambuhay. At yun ang sabi ni San Ignacio. Yun daw ang magandang panukatan. Kaya nung nagbabasa sa buhay ng mga santo, nung una siguro napansin niya, ang hirap naman ito. Pinahirapan, pinagkaisahan, naghirap. Pero nakita niya, sa bandang huli, ang lahat ng ito ay napalitan ng tunay na kayamanan, ng tunay na kapangyarihan, ng tunay na kagalakan. Ito yung pinakita rin sa talinghaga ngayon. Bakit na ipagpalit nung mga ngalakal, lahat ng meron siya para sa perlas na iyon? Mahirap yun, di ba? Nung pinagbili mo lahat, parang may sakit din. Pero, ang kapalit, yung perlas na pinakamahalaga. Bakit iniwan nung mama lahat-lahat para makuha yung bukid na may kayamanan? Sabagat sa bandang huli, baliwala lahat ng iniwan niya kumpara sa nakuha niya. Si Jeremias sa unang pagbasa, umaangal sa Panginoon, panay pahirap na lang po to. Itong ginagawa kong pagsunod sa inyo, ako pa ang pinagkakaisahan, ako ang pinagtutulungan, ako ang minamasama. Pero natagpuan din ni Jeremias ang tunay na biyaya ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ito po yung ipagdasal natin na maging mapanuri tayo upang katulad ng turo ni San Ignacio, mapili natin kung ano talaga ang pinakamahalaga sa buhay. Yan bang dinadasal mo ngayon sa Nazareno? Yan ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay? Tanungin mo ang sarili mo, pangmatagalan ba yung hinihingi mo sa Kanya? O baka panandalian lamang? Yang bang hinihingi natin sa Kanya, tutulong sa atin sa kaligtasan? Magdadala sa atin sa langit? Sapagkat kung magdadala yan sa langit, kung magliligtas sa atin yan, kung magtatagal yan, yan ang pinakamahalaga. Yan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagdarasal, kaya tayo namamanata. Hindi lang para humiling kay Jesus Nazareno, kung hindi higit sa lahat, upang ituro niya sa atin ano ang pinakamahalaga, pinakamainam, pinakamabuting biyaya sa ating buhay.